Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, isang masakit na katotohanan na minsan hindi natin matanggap ay kahit na pinipilit nating maging mabuti, merong masasabing masama ang iba. Hindi naman lahat ng mga tao ay magugustuhan tayo. At minsan, meron pang natutuwa kapag tayo ay nahihirapan o kapag tayo naman ay nasasaktan. Pero kapatid, huwag mong hayaan na masira ang loob mo o mawalan ka ng pag-asa dahil merong mga tao na may masamang mithiin sa iyo. Hayaan mo lang na batuhin ka ng mga taong yan sa kanilang mga insulto, pero humingi ka ng lakas o grasya galing sa Diyos na pagpatuloy mo ang iyong misyon. Kapag ang iba ay hindi mabuti sa iyo, manatili kang maging mabuti at tapat sa Diyos dahil may mas maraming gantimpala ang ibibigay ang Diyos sa pagpapakabuti mo. Sa mga pagkakataon na kung saan sinayang natin ang oras natin na nagagalit at naiinis dito sa mga taong binababa tayo, sinisiraan ang ating mabuting pangalan, tayo magpakumbaba, humingi ng tawad sa Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot ng saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila. Marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantahin. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila, sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghikbik. Sa kahirapay humibig at ako'y dininig. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot umaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang mga Hudyo'y kumuha ng mga bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, wag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatililis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan. Ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Marami po siguro sa inyo alam ang kasabihan na ito. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng granada. Hindi po. Tinapay. Ano po sa tingin nyo? Tama po ba yun? Para po kasi sa akin, sa aking pagninilay, parang may mali doon eh. Bakit? Kasi isipin nyo po, ang bato, kahit saan mapupulot mo. Di po ba? Ibig sabihin, libre lang ang bato. Pero yung tinapay, bibilhin mo pa. Gagastusan mo pa. Ang mahal kaya ng tinapay ngayon, lalong-lalo na kung French baker yan o galing sa Contis. Di po ba? Gumastos ka na, nagpagod ka na para maghanap ng tinapay, tapos ibabato mo dun sa kaaway mo. Ano ka? Hilo? Parang hindi yata tama yan, no? Di po ba? Ikaw na nga yung sinaktan, lalo mo pang pinahihirapan ang sarili mo. Sa tingin niyo po, ito po ba ang kagustuhan ng Diyos? Na ikaw na nga ang sinaktan, lalo mo pang sinasaktan at pinapahirapan ang sarili mo? Di ba hindi? Sa totoo lang po, kahit nabasahin niyo ang Biblia, wala naman ganitong tinuturo sa atin na kapag binato ka ng bato, kailangan mong batuhin ng tinapay. Ano po ang nakasulat sa Biblia? Basahin nyo man. Nakasulat po ito sa Matthew 7, verse 9. Ang sabi, huwag mong bibigyan ng bato ang iyong anak kung humihingi siya ng tinapay. Napakalinaw, di po ba? At ang mababasa pa natin sa Biblia ay tungkol sa pambabato ng mga Hudyo kay Jesus. Ito yung ating narinig sa ating ebanghelyo ngayong araw. Ayan, tignan natin. Ano ba ang ginawa ng Panginoon nung siya ay binato ng ibang tao? Para kapag tayo ay binabato naman ng iba, o kung tayo man ay sinasaktan ng ibang tao, alam natin kung ano ang ating gagawin. Una, noong binato si Jesus, ang sabi sa ebanghelyo, nagtanong muna siya sa mga nambabato sa kanya. Sabi po ni Jesus, balikan nyo, bakit nyo ba ako binabato? Ano ba sa mga ginawa kong mabuti na pinapagawa ng Ama ang dahilan bakit binabato nyo ako? Sumagot daw ang mga Hudyo. Ang sabi nila, binabato ka namin hindi dahil sa mga mabubuting gawa mo, pero dahil sinabi mo, anak ka ng Diyos. Tingnan niyo po yun mga kapatid. Minsan, sasaktan ka ng iba. Hindi dahil may ginawa kang masama, pero sinasaktan ka nila o ayaw ka nila dahil hindi nila matanggap kung sino ka talaga. Amen? Remember that. Some people just can't accept you. Some people just can't stand who you are. Some people cannot come into terms how good your character is. Lalong-lalo na po, kung mabunga ka, expect mo na yan, asahan mo, talagang babatuhin at babatuhin ka ng iba. Amen? Hindi lang po matanggap ng mga Hudyo ang pagkatao at ang pagka-Diyos ni Jesus. At ganyan din, kapatid. Kaya sinisiraan ka, binabato ka, dahil hindi nila matanggap ang iyong tunay na pagkatao. Kaya, wag sanang sasakit ang loob mo kapag merong taong nagagalit sa'yo. May naiinis sa'yo, hindi dahil masama ang iyong pagkatao. May nagagalit sa'yo dahil masama lang talaga ang loob nila. Amen? At bago sumama ang loob mo sa iba, kapatid, bago ka maghiganti, magandang tanungin mo muna sila. Kausapin mo muna sila. Kasi baka mag-away lang kayo at hindi nyo alam kung anong pag-aawayan nyo. Sayang lang ang lakas nyo. Diba? Ang dami pong mga kaso ng ganyan ngayon dahil hindi ka lang kinikibuan ng iyong kaopisina. Aba, anong sinasabi ng iba sa inyo? Hindi ko rin siya kikibuan. Bago mo i-chismis o siraan
yung iyong katrabaho, bago ka humanap ng kasangga mo. Mga kapatid, mag-usap muna kayo para naman mawala ang galit mo. Baka mabigla ka, maliit lang naman pala ang problema. O baka konting hindi pagkakaintindihan lang yan. Hindi ko po makalimutan nung minsan dito sa parokya, meron po akong isang lay minister. Yan po nagpapasubo ng communion. Napansin ko po, bigla siyang tumigil sa pagsaserve. At narinig ko, may galit siya sa akin, may tampo. Kaya huminto po sa pagsaserve. Nagtataka ako. Iniisip ko kung anong ginawa ko sa kanya. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko po siya sa kanilang bahay. Inupuan ko, tinanong ko, nag-usap kami kung anong problema. Alam niya po kung ano yung nalaman ko. Umamin siya, sabi, Father, masakit ang loob ko sa iyo. Tinanong ko naman siya, bakit naman? Sabi niya, kasi Father, nung minsan na nagsaserve ako, hindi mo ako binigyan ng communion, hindi niyo po ako pinasubuan ng katawan ni Kristo. Iniisip ko po, inaalala ko, kailan yun? Alam niyo pong ginawa ko, nireview ko yung CCTV, yung ating video. Tama nga siya. Kasi ang problema, nandun siya sa pinakadulo, pinakalikod. Kala ko, wala na akong pinasusubuan, nahuli po kasi siya. Kaya hindi ko siya napansin. Ako po'y humingi ng paumanhin at sinabi ko, pasensya ka na ha, hindi ko naman talaga sinasadya. Dahil po doon, lumambot yung puso niya. Bumalik siya sa pagsaserve. Diba? Maraming mga problema ang maaayos kung mag-uusap lang naman tayo ng mabuti. Kaya bago ka mambato, bago ka maghiganti, tanungin mo muna, yan ang babato sa'yo, yung taong naninira sa'yo, yung taong masama ang loob sa'yo. Kausapin mo siya, alamin mo, ano ba talaga ang problema? Pero pangalawa, kapag binabato ka, kapatid, umiwas ka. Kahit naman po, nakipag-usap si Jesus dito sa mga Hudyo, di ba? Ayaw pa rin nilang tumigil sa pambabato sa Kanya. Anong ginawa ng Panginoon? Siya na mismo ang umalis. Hindi niya sinalo yung kanilang mga bato. Kasi tao pa rin siya. Kasi masasaktan siya. Mga kapatid, di ka naman indestructible. Hindi ka naman si Superman. Sa mga pambabato nila, sa paninira nila, talagang masasaktan ka. Kung nga ang Diyos, umiwas na. Hindi naman yan niyakap o sinalubong yung mga bato nila. Dapat sundan mo ang halimbawa ni Jesus. Umiwas ka na para wag kang masaktan at wag kang magkaroon ng pagnanais na maghiganti sa mga taong ito. Tao ka, kapatid, masasaktan at masasaktan ka. Also remember that God did not create us to fight. God does not rejoice when we are in conflict with other people. Kasi mababasa nyo naman po ito sa Book of Proverbs. Sabi, avoiding a fight is a mark of honor. Only fools loves quarreling. Sabi pa nga po ni San Pablo, pinapaalala niya, if possible, live peaceably with everyone. Kung maaari lang, manatili sana yung kapayapaan mo, makipagkasundo ka sa ibang tao. At pinapaalala po ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Doon sa kanyang turo sa Beatitudes, Jesus said, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kapatid, hayaan mo na yung mga lumalaban sa'yo, mga naninira sa'yo, yung mga taong gustong saktan ka. Ang sabi nga po ni Prophet Jeremiah, balikan nyo sa unang pagbasa, that the Lord is with me, He is my champion. Darating din ng araw, ipapakita sa iyo ng Diyos kung paano niya ibababa yung mga nagbababa sa iyo. Kapatid, huwag mong sisiraan ang kapayapaan mo dahil lang sa mga taong ayaw sa iyo. Sabi pa nga ni Prophet Jeremiah, mas maganda, manatili tayong nagpupuri sa Diyos kahit na sinisiraan tayo ng iba. Pangatlo po at kahuli-hulihan, palagi kang lumapit sa Diyos kung man ikaw ay binabato o sinasaktan ng iba. Ang sabi po pagkatapos ng ating nabasang ebanghelyo, umalis daw si Jesus, pumunta siya sa Jordan
doon sa lugar kung saan nagbibinyag si Juan Bautista nung una. Ano po ba ang Jordan? Ano po bang meron doon? Diba? Nung pumbinyagan si Jesus, ang kwento, meron daw bumaba na isang kalapate, ang banal na espiritu, at narinig ang tinig ng Diyos sa kalangitan dito po sa ilog ng Jordan. Ibig po sabihin, dito sa Jordan River kung saan pumunta ang ating Panginoon, naranasan kasi niya ang pag-ibig at pagmamahal ng kanyang Ama. Kaya umalis si Jesus sa mga nambabato sa kanya. Pumunta naman siya dun sa kung saan nararanasan niya ang pagmamahal ng Diyos. This is why, my dear friends, when you feel unwanted in your life, please go closer to God. Because God loves you for who you are minus your sins. Even if you will be rejected by other people, remember, God will never leave you. God will never forsake you. Hindi nang iiwan ng Diyos. Palagi ang Diyos kasama natin. Yan ang pangalan niya, Emmanuel, God with us. Ang tanong ko lang po sa inyo, ano po ang Jordan River niyo? San ba yung lugar na kung saan nararamdaman nyo na kayo ay tinatanggap, minamahal ng Diyos? Hari nawa, kapag nalulungkot po kayo, nabibigatan na, maalaala niyo po na lumapit dun sa lugar kung saan nandyan ang Diyos para ipadama niya ang kanyang grasya para palakasin kayo muli. Isang katotohanan, mga kapatid, kailangan natin tanggapin. Hindi naman lahat magugustuhan ka. Hindi naman lahat ng tao pupurihin ka. Merong mga tao masaya kapag nahihirapan ka. Pero kung binababa ka nila, kung sinasaktan ka nila, kung binabato ka ng masama, 3 bagay kailangan mong gawin. Huwag ka mambato ng tinapay. Pero unang-una, dapat tanungin mo sila. Bakit ka ba sinisiraan? Bakit ka ba binabato ng mga masamang bagay? Pangalawa, umiwas ka kung hindi rin kayo magkakasundo at nagpapatuloy sila sa kanilang mga masamang gawa. At pangatlo, lumapit ka palagi sa Diyos. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoon na magpapalakas sa iyo at magbibigay ng panibagong pag-asa. Tandaan mo kapatid, kapag binato ka ng bato, kunin mo na lang yung kanilang mga bato. Gawin mo na lang tapakan yan para maging mas malapit ka sa Diyos at makamtan mo ang pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Amen. Alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipinahayag ang Ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang araw nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mo kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa amin pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga pagkahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap. Upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mo kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas
iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa-isa, akip silid, may nagdiwang at may naghalid, ng pinamayatalan, pagkain ng ulan sa langit. Minsan-isa, takip silid, may lumuhang nananalangin. Ang tadhana'y mapangyari, ngunit kung nais siya tutusin, kasama-sama natin siya. Ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin, kahit hindi na takip silid. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, wag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsalang-alang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon alam na natin na kung tayo man ay babatuhin, una, magtanong ka muna sa nambabato sa iyo, bakit kanya binabato o sinisiraan? Pero kung nagpapatuloy pa rin siya sa pambabato at pananakit sa iyo, ikaw na mismo ang umiwas. Dahil alam mo sa sarili mo, matino kang tao. At kung talagang matino ang iyong pag-iisip, hindi ka lalapit sa panganib. Dahil kapatid, kahit na malapit ka sa Diyos,
Dahil tao ka lang, masasaktan at masasaktan ka. Umiwas ka sa gulo. Pero pangatlo, kahuli-hulihan, lumapit ka, pumunta ka dun sa mga taong tanggap ka. Hanapin mo ang iyong Jordan. San mo ba nararanasan ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos? Yan ba ay sa loob ng isang simbahan na paborito mong pinupuntahan? Yan ba ay isang chapel na kung saan naka-expose ang Blessed Sacrament? Maaaring sa isang tahimik na lugar, isang hardin, napakaganda na mga halaman. O maaaring yan ang mga very supportive na mga kaibigan o kamag-anak. Saan ba yung Jordan na kung saan nararamdaman mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos? Yan po ang aking assignment sa inyo, na bumalik kayo sa mga ilog ng Jordan niyo. Huwag ka magrereklamo, pero manatili ka lang doon, makipag-connecta ka sa Diyos. Hayaan mo yung mga nambabato sa'yo. Masusugat din sila sa kanilang mga bato. Mabibigatan din sila sa kanilang mga dala-dala. Pero ikaw, alisin mo ang bigat ng iyong puso. Alisin mo kung anong bumabagabag sa iyong damdamin. Iwan mo sa Diyos. Tandaan mong sinabi ni Propeta Jeremias that God is your champion. Magtatanggol sa iyo palagi, walang iba kundi ang Diyos. Kaya matuwa ka, magalak ka, at palagi kang umasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan.